Magsitayo po ang lahat. Magganang at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsi ang kasalanan, nalupig ang kamatayan. Silayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Maganap at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng Oktaba o 8 araw na pagdiriwang natin ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Isama po natin sa misang ito ang mga intensyon para sa ngayon, ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting na mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang dagdag pa na intensyon, ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, ang mga intensyon sa ating magandang paghahanda para sa isang malinis at maayos na halalan. Mga kapatid, ang ginawa na himala ni San Pedro na kanyang pinagaling ang isang lumpo ay siyang maghatid ng sigla, na ganon din ang sigla na hinanap-hanap ng 2 mga alagad na pumunta sa Emmaus sa ating Ebanghelyo ngayon at kanilang sumpungan sa paghati-hati ng tinapay na siyang palatandaan ng Eucharistia o Santa Misa, na siyang magbigay sigla upang ating maranasan ang pagkabuhay muli at ang diwa nito na siyang maghatid ng inspirasyon, lakas loob at tunay na pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Ngunit sa mga sandali na tayo nang nangihina, napapagod, o dili kaya tayo nawalan na ng pag-asa at dahil dito tayo nagkasala, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka't itinagdarangan, sinasambang patay sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpaging dapat na kami sumapit sa ligayang pangmakailanman sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagbunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay naghingi ng limos. Tinitigan siya ng 2 at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumunta sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit at ating papurihan. Ang kahanghangang magawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak
yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang panganang banal na napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon, siya ay ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang pangakong kanyang binitiwan, lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod ng mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayon, gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyari samantalang nag-uusap sila ay nagtanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng sangalay, Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propitang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang nangyari ito, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay.
Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng mga pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propita? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat sa mga propita. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring nagpapatuloy ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, ani nila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kahit sumama nga siya sa kanila, nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at iminigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakikilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratna nilang nagkakatipon ang 11 at ilang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinisalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Nasa oktaba pa rin tayo ng pagkabuhay muli at ito tinatawag natin na Miyerkules sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Pong Hesus Nazareno. Ang atin pong tema sa ngayong araw ay pagpapasigla ng pananampalataya na dulot ng pagkabuhay muli. Sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10, may nagpalimos sa magandang lagusan sa templo, ang isang mula pa noong bata pa ay hindi makakalakad o lumpo. Nagpapalimos. Ngunit si Pedro at ang alagad na kasama niya ay si Juan ay nagbibigay sa kanya ng higit pa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, napagaling ang lumpo at siya'y makalakad na. Nagbigay sigla sa kanyang buhay na siya'y lumukso sa tuwa at nagpupuri sa Diyos. Nasa Salmo ngayon, 104, ang Diyos nga ay dapat parangalan ng mga banal niyang sambayanan, sapagkat dapat ang Diyos ng Panginoon ay pasalamatan sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay.
sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 24, verso 13 hanggang 35, ito yung kwento tungkol sa dalawang alagad na dahil sa kanilang matindi na pinagdaanan noong pinatay ang Panginoong Hesus at ibinako sa cross ng mga namumuno na walang ibang tinitingnan, ang mga bulsa lang nila. Kaya sila'y nawala ng pag-asa. Lumayo sila, umuwi sa kanilang nayon ng Emmaus. At habang sila'y naglalakbay, hindi nila kilala si Jesus. Hanggang sa gabi na kung saan nagkaroon ng paghati-hati ng tinapay. Ang una pong pangalan ng Eucharistia ay pasalamat, ay ang paghati-hati ng tinapay. At doon nakikilala ang ating Panginoon. Kaya sila'y umuwi sapagkat sila'y nabigyang sigla uli na nakikita nila, nadama nila ang presensya ni Kristo na nabuhay muli. Ito ay napakahaba na ebanghelyo. Pero atin pong tingnan sa konteksto na si San Lucas ay sumusulat nito sa taon 80 na kung saan naranasan ng lahat ng tao ang mga nangyayari doon sa Jerusalem at ang mga unang Kristiyano. Gaya ng sa taon 64, ang mga Kristiyano ay inuusig at pinapatay ni Nero. Sa taon 70 ay nilusob ng Roman Empire ng mga sundalo ni Pompey ang Jerusalem at winasak nito. At sa taon 72 na minasaker ang mga huling mga Hudyo na naroon sa Masada. Napakahirap na mga pangyayari at para sa mga tao, parang pagod na sila sa kanilang buhay panampalataya. Kaya ang ebanghilyong ito ay nagbibigay ng pag-asa sa kanila at lalo na sa mga bagong Kristiyano na nabinyagan mula sa Grisya na kung saan karamihan sa mga nagbabasa sa ebanghelyo ni San Lucas ay mga taga roon. Mayroon po tayong apat na hakbang upang magbigay sigla sa ating panampalataya. Ang unang hakbang ay mula ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 hanggang 24, na ang paglayo muna sa pangyayari upang makita natin ang objective situation, ano ang tunay na pangyayari sa buhay na pinagdaanan nating napakabigat. Pangalawang hakbang ay ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, verso 25 hanggang 27, na ang paggamit sa Biblia, sa salita ng Diyos, upang mabigyang sigla at lakas ang ating pagharap sa buhay. Ito yung ginawa ng Panginoong Hesus nung ipinaliwanag niya ang tungkol sa Kanya na makikita sa Biblia. Pangatlong hakbang, ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 28 hanggang 32, na sila ay nagbuo ng isang sambayanang nagdarasal. Nagkaroon ng Eucharistia. Kumuha si Jesus ng tinapay, pinaghati-hati yon, at doon siya nakikilala. Ibig sabihin dito, ang presensya ni Kristo ay ating damhin at kilanlin sa panahon ng Santa Misa. Ito ang makapagbigay sigla sa atin. Kulang pa ang pag-aaral tungkol sa Biblia na tinatawag nating pangalawang hakbang. At ang huli, ang pang-apat na hakbang ay ang pag-uwi, pagbabalik. Pagbabalik sa Jerusalem, na ito yung pagbabalik din sa atin upang tayo ay maging masigla sa ating buhay panampalataya at ang ating pakikilahok
sa lahat ng gawain sa simbahan. Ito yung 4 na hakbang na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa upang hindi na tayo lumpo, tayo'y maliksi, masigla, at paluksong magpupuri sa Diyos sa lahat ng biyayang natanggap natin. Matindi man ang ating pinagdaanan dahil sa pandemya ng COVID-19, makakatulong itong 4 na hakbang. Iba't iba ang ating mga problema. Iba't iba ang mga pagsubok na ating dinadaanan. Iba't iba ang cross na ating kinaharap at pinapasan. Iba't iba ang ating dinaranas sa buhay. Ngunit hindi ito pabayaan ng Diyos. Kaya unang hakbang, ulitin ko po yung nasa ating Ebanghelyo ngayon na ating aral. Una, layuan ng konti ang problema at magkaroon tayo ng objective na pag-aaral nito at pag-analysis. Pangalawa, gamitin natin ang Biblia, ang mga salita ng Diyos upang magbigay inspirasyon. Pangatlo, tayo ay magdiwang ng misa o pagtitipon upang magkaroon tayo ng pagkakaisa at sa panalangin, mapasigla tayo. At pang-4, babalik tayo sa ating sambayanan. Babalik tayo sa Diyos. Babalik tayo sa simbahan. At babalik tayo na masigla sa ating paglilingkod. 4 na hakbang na kinakailangan natin upang ang Diyos ay ating makilala, upang ang Diyos ay ating madama sa ating mga puso. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alaala natin kung papaanong nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpahalaga sa muling nabuhay ni Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Atin pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na panampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Panginoon,
masayang nagsalo, aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, nagpupunit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang bangayang sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong mapakinabangan ng buo naming katauhan sa iyong pagligtas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang among tupa na rubos sa aming lahat. Ning anak na minamahal ay naghain ng silinyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa namumpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag
na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin yung paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at nalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin ngayon may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa na Malabirhin Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubilin naman ang galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbuyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Nazareno. Hallelujah. Makalangit na sugo. Hallelujah. Ay naglingkod na tunay. Hallelujah. Hanggang sa siya'y mamatay. Hallelujah. Ang Diyos ay nalugod. Hallelujah. Sa kanyang abang lingkod. Hallelujah. Si Jesus Nazareno. Hallelujah. Hari ng buong mundo. Hallelujah. Parangalan ang Ama. Hallelujah. Sa dakila niyang gawa. Hallelujah. Binuhay niya si Kristo. Hallelujah. Ang pag-asa ng tao. Hallelujah. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang si kapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mo mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramintong banal na iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa o Eucharistia. Kayong narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno. Kayong mga naugnay sa magitan ng social media at nakuskusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin sa Pong Isus Nazareno ay pakinggan at dinggin. Mangyari po lamang na itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Isus Nazareno, niagmusan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kinangan ang kanan susumamo sa iyo. Makamtan wala nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng mga na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang malamang imahin at dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisa nito naway malalang pangako ng sa binyag na ikaw ay kalibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.